Pabalik-balik sa akin ang panaginip na yun. Ang gandang panaginip. Kaya nga lang, sa panaginip ay umiiyak siya. Pero sinungaling mga panaginip. Dreams can lie because she's not that kind of girl at all. Punong-puno siya ng buhay. Nung una ko siyang makita, hindi ko may paliwanag kung anong naramdaman ko. But I knew at once she was the one. The only one. Of course, hindi ako sira. Malinaw ang pag-iisip ko. Alam kong pinapangarap ko lang siya noon. At mananatili sana siyang pangarap lamang kung hindi na bagong takbo ng mga pangyayari. Para bang ang ginawa ni Margie biglang-bigla nagkaroon ng kahulugan. Gusto ko sanang burahin ang pangarap. Dahil na rin siguro kay Margie. Pero ang paglimot pala hindi basta-bastang nagagawa. Kusang nangyayari na lang. Kaya lang, hindi ito nangyari sa akin. Objectively speaking, may silbi rin naman ang experience na yun. Para bang nabigyan ako ng bagong lakas ng loob. Bagong pag-asa.
Nung una pa man, alam ko nang hindi nababagay sa akin si Margie. Alam kong maruming babae siya. Disimulado nga lang. Kaya tandang-tanda ko pang sinabi ko sa aking sarili, titino ka sa akin, tuturuan kita. Pero ang nangyari ay naging dependent siya sa akin. Gusto niyang maawa ko sa kanya. That doesn't work with me at all. Dahil ang mga taong walang inaasahan sa isang relationship kundi sympathy o awa ay walang karapatan sa buhay. Anyway, charge it to experience. Yun na lang ang dapat na maging attitude ko sa nangyari. Marisa, ibang-iba ka kay Margie. Kung sa bagay, maganda rin naman si Margie. Pero mukhang mas matalino ka kaysa kanya. Sa tingin ko, mahihirapan ako sa'yo. Pero okay lang. Mas mahirap, mas okay, di ba? Mas may challenge. Mas gusto ko ang ganito. First time I saw you, okay pa kami ni Margie. Yun kayang sumira sa aming relasyon. Yung pagkakakita ko sa'yo. Malamang. Dahil mula nun, that very first time I saw you, wala nang ibang babae sa aking buhay, kundi ikaw. Bawat araw na magdaan, lalong tumitindi ang aking paghahangad na makasama ka. But the problem was, anong gagawin ko? Anong sasabihin ko kapag magkaharap na tayo? Matanggap mo kaya ang isang katulad ko? Tahimik, mahihain, hindi sosyal. Magkaibang ating mundo, Marisa. Ano kayang pakiramdam ng isang lalaking minamahal ng isang katulad mo? Walang araw na dumaraan na hindi kita pinapangarap. Walang gabing hindi mo ako ginigising. It's true, Marisa. Hindi kita maalis-alis sa isip ko. Kaya nagdesisyon na ako. Ititigil ko ng kabaliwang ito. Naghanda na ako, Marisa. Nag-isip ng paraan kung paano kitang may sasama rito. Isang paraang hangaan mo. Alam kong hindi kita basta-basta mapipick up, tulad ng ginawa ko kay Margie. Ikaw ba si Lito? Ang laki ng bahay mo. Kayong dalawa lang ba ng bodyguard mo rito? Oh. Ang mga parents mo? Nasa abroad. Kapatid? Wala ka bang kapatid? Na. Kaya soling-solo mong bahay, ah. Hilyo ka. Hindi kita binayaran para magkipagkwentuhan sa akin. Ang taray. O ano? Mag-uhubad na ba ako? Ang laking pagkakamali.
Nakakahiya. Si Margie, hindi siya yung tipong iginagalang o ipinagmamalaki. Kaya dapat tanggapin ko na lang na ang buong karanasang yon ay ensayo lamang. Isang rehearsal. Practice. On. Maghuhubad na ba ako? Anong ginagawa mo? Kahanda. Para sa ano? Para sa ano bang camera?
Sa'yo na uli yan. Adios. Bakit? Hoy, mister. Makikipag-sex ako sa'yo dahil kailangan ko ng pera. Pero wala sa usapan ng malalas maglitrato. Saan pupunta? Ano ba? Bitiwan mo nga ako! Nagmamaldis pa tong putang to! Puta na akong puta! Gusto mo ba ako mag-kick-out sa school? Hindi pa sira ulo ko para magpakuha ng ubat! Sino may sabi na muna kita ng ubat? Bitiwan mo nga ako! Ayoko sabi! Dali Bitiwan na! mo ako! Tumahimik ka nga! Hindi ka makakalabas sa bahay na to hanggat di mo ginagawa ang gusto ko. Ang nangyari na. From this point on, I should stop being so negative. Just like me always to see the dark side of things. Pero ngayon, alam kong mababago ng lahat. Alam kong hindi ka magagalit sa ginawa kong ito. Bukas, pagising mo, malalaman mo, madarama mo, just how much I care for you. Sensya ka na sa nangyari kanina. Nabigla lang ako. Ayaw mo bang kumain? Gusto ko nang umuwi. Patid mo na lang ko sa bayan. Magpupus na lang ako. Anong masama sa request ko? Photographer akong Margie. At maganda kang modelo. Huwag mo na akong balahin dito. Hindi, seryoso ako. Pwede kang maging model. Tulad mga ito. Oh. Anong malaswa dyan? Mga top models yan. Yan lang naman ang gusto kong gayahin eh. Mga fashion models to. Siyempre! Malinis sa trabaho yan. Hindi mo na kailangan paggamit pa sa kung sino-sinong lalaki dyan.
Kumain ka na. Baka lumamig pang pagkain mo. If you want something else, sabihin mo lang. Madali naman magluto eh. Teka, sino ka ba? Anong ginagawa ko rito? Hindi ko po masasabi sa'yo ngayon. Halika, kumain ka muna. Ano ba to? Is this some kind of a sick joke? Coffee. How'd you like your coffee? With or without cream? All I want is to get out of here. I don't even know why I'm here. Please open this door. I want out. Somebody please open this door. Somebody please open this door. Marisa! Dalawa lang tayo sa bahay na ito. Malapit. Stay away. Marisa, please. Huwag mo akong pilitin sa ulit. Bakit mo ako dinala rito? Nasaan ba ako? Sa bahay ko. Kwarto mo ito. Kung iniisip mong mayaman ako at magkakapera ka sa ginagawa mong ito, nababaliw ka! Hindi ko kailangan ng pera. Isa pa. Alam ko na hindi ka mayaman. Eh, ano talaga gusto mo sa akin? What do you want? Almusal ka muna. No! I demand to be released at once! I hope na gusto mo yung mga damit na binili ko para sa'yo. Wait! Wait! Open this door! Buksan mo ang pinto! I know you're out there! Whoever you are! Open this door! Dito! Dito! Busy sila sa paghahanap. Iba na talagang sikat. Hinahanap. Masarap din basahin ng mga balita. Para bang pakiramdam ko yung meron akong ibang klaseng kapangyarihan. Ganito palang feeling ko may hinahanap ang buong mundo at ikaw lang nakakaalam kung nasaan ito. Hindi ko ito naramdaman noong mga unang araw ni Margie sa bahay. Dahil hindi siya kasing importante ni Marisa. Nobody bothered to look for her. Pwede mo bang sabihin sa akin kung sino ka? At kung nasaan tayo? At kung ano ba talagang gusto mo sa akin? I want you to be my guest. Oh, so that's it! I'm your prisoner. But you want me to be a comfortable prisoner, ganun ba? Eh, since hindi naman pera ko ang gusto mo, then the only thing is sex. Right? Come on, say it na. You want to go to bed with me? No, that's not true. Huwag ka na mahiya! Nagalang kita. Hindi ako ganun. Eh, ano ka? Huwag mo sabihin sa akin bakla ka na kaya mo ako kinidnap eh dahil gusto mo maging model. Very funny. Marisa, please. Pwede ba kumain ka na? Oh, yeah! Ayoko kumain! Marisa! Marisa! Marisa, please! Marisa! Marisa! Tiwan mo ako! Please! Mahal kita! Mahal kita.
I'm sorry. Hindi ko sinasadyang sabihin sa'yo. Ayaw ko sana mabigla ka. Kailangan ko maging natural sana. Natural? Na magugustuhan mo rin ako. Na matutunan mo akong mahalin. Ano? Mahalin? Pakiulit mo nga. Are you for real? Gusto ko lang na makilala mo ako ng gusto. Pero hindi mo ba alam na nagagawa yun sa mabuting paraan? Hindi gawain ng isang matinong tao ang mangkidnap ng isang babae para lang makilala siya ng gusto. Hindi mo ba alam pwede ka makulong? Pwede ka mabintay sa ginawa mong to? Look, if you won't think of yourself, at least think of me. And my mother! Nervyosa yun! I'm sure nag-aalala na yun ang gusto. I'm sure nasa periodiko na to. Nasa news. Look, kilala akong tao. And you should know that. And I have a lot of rich and influential friends. And I'm sure they're looking for me right now. I know that. Well, hindi sila titigil hanggat hindi nila ako nahahanap. I don't think so. What do you mean? Sigurado nga, maraming naghahanap sa'yo. Pero Pero ano? wala namang naghahanap sa akin. Please. Please let me go. I promise walang makakaalam. I'll make up a story. I'm sorry. Gaano katagal mo ako ikukulong dito? Depende. Sa ano? Hanggang sa ma-inlove ako sa'yo? Kung ganon, nahihibang ka na talaga. Dahil mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa matutuhan kitang mahalin. Now get out. Leave me alone. I said get out. Marisa? 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 Anong mangyari sa'yo? Ha? Marisa? Oh, sakit. Hindi ka kasi kumakain eh. I told you this will happen. It's my ulcers. Ah, Kailangan ko ng doktor. no. I'll get you some medicine. Anong kailangan mo? Sabihin mo lang, mabiling ko kaagad. Ha? Oh, Ano? tumawag ka ng doktor. Please, dali.
walang telepono rito eh. Will you get me a doctor? Okay. Okay na may kaparking. I'll tell you kung kailan ka pwede bumalik sa Maynila. Pero, on certain conditions. What? First, itigil mo ng hunger strike mo. Second, subukan mo mag-pag-usap sa akin. And third, don't try to escape again. At kung pumayag ako, kailan mo ako pakakawala? After 4 weeks. 4 weeks? That's 1 month! You must be crazy! 3 weeks. 2.5. Isang linggo. No way. Marisa, pakisama ka naman. Kita mo naman kung paano ko pinaghandaan lahat na ito. Tapos 1 linggo ka lang dito. I mean, it's not enough time. Time for what? Yung sinabi ko sa'yo, para makilala mo ako ng mabuti, so we can be friends. Look, if that's what you want, pakawalan mo muna ako. Ibalik mo muna ako sa Maynila. Introduce yourself properly. Tawagan mo ako sa telepono. Bisitahin mo ako sa bahay. Ask me out for a date. Dali mo ako sa sine, sa disco. Anything. Anything normal. Then we can be friends. Marisa, mag-cooperate ka lang. And I promise you, after 2.5 weeks, you can go. Okay. 1 week and a half. 1 week and a half sa'yo. 2 weeks and a half sa akin. Eh, magsalubungan na lang tayo sa 2 linggo. 2 weeks. Okay? Fine. Pero kapag hindi ka tumupad sa ating usapan, I won't talk to you. I don't eat again. And this time, tututuhanin ko na talaga. At walang may iiwan sa'yo kundi maganda at mahalimuyak kong bangkay. Agreed? I can hear the sea. Lapit na tayo sa dagat. Lapit. Gaano kalapit? Malayo sa Maynila. Matagal ka na ba dito? Medyo. Hindi ka ba nalulungkot? Nag-iisa ka lang. Sanay na ako. Sanay ka na dito dinadala mga babaeng kinikidnap mo. Very funny. Sorry. Biro lang.
Light me a cigarette, please. Do you really mean what you said? What? Na wala kang pakialam sa parents mo? In a way. Nasaan sila? Nasaan ang pamilya mo? Wala akong pamilya. Oh, really? Pwede ba yun? How come you have so much money? Hindi ka naman nagtatrabaho. Inheritance. Oh, patay na sila. I'm sorry. Kailan pa? Wala. Paano? Heart attack ang kinamatay ng papa. Kailan? Bata pa ako nun. And your mother? Wala na siya. Ano nga nangyari? Marisa, pwede ba iba na lang pag-usapan natin? Sorry. I just thought na you wanted me to get to know you. Oo. Pero hindi na dapat pag-usapan tungkol sa mama. I mean, sa parents ko. Oh, I'm sorry. It's okay. Sige, ubusin mo na. Sige na. What about friends? Wala ka bang mga kaibigan? Kung kailangan nun. Ay, yun naman pala eh. Hindi mo naman pala kailangan ng mga kaibigan. Eh, bakit pa ako nandito? Pinipilosopo mo ako, no? Eh, alam mo namang iba ka eh. Bakit ako pa? Don't you wanna meet other girls? Ikaw lang gusto ko. Hindi totoong nangyayaring lahat ng ito. This is a bizarre situation. Hindi pala ako chance victim after all. Pinili niya ako. Kinikilabutan ako kung iisipin ko. Pero hindi pa huli ang lahat. I must try to outwit him. Fight him on his own terms. No, not fight him. But teach him. Kailangan ipakita ko sa kanya kung paano kumilos at mabuhay ang mga disenteng tao. I must get him relaxed. I must get him to believe na may tiwala ako sa kanya. Disarm him with a smile, like I did this morning. Marisa, nag-compromise na tayo sa 2 weeks. Why can't we do it again? Please eat. One more thing. Ano? May pangalan ka ba? Eddie? I don't believe this guy's name is Eddie. He's too careful. Pero hahayaan ko siyang maniwalang naniniwala ako sa kanya. Nabubuhay siya sa kanyang sariling mundo. Nothing else matters to him but this horrible obsession. God, saan bang lupalop ng galing ang lalaking ito? I can't stand that apologetic but dangerous smile of his. Alam kong may itinatago siya. Something deeply suppressed. Pero kung ano man yun, hindi ko na gustong malaman pa. I don't want to take that risk again. Bakit ako pa? Don't you wanna meet other girls? Ikaw lang gusto ko. Can I have a pot? Teka, sandali. Sisindin na lang kita ng bag. Hindi pala yan na lang. Oh. Anong minato eh? Eddie, whatever you have, I don't think nakakahabang.
I was right about you, Eddie. Kung itutuloy mong iniisip mong gawin, isang bagay lang hinihiling ko. Hindi maulit yun, Marisa. Pero kung sakaling maulit ulit at hindi ka makapagpigil, promise me one thing. Please, don't use force. I mean, huwag mo ako itali o patulugin. Hindi kita pipigilan. Hindi ako lalaban. Hayaan lang kita hanggang magsawa ka. Yun lang. Kapag ginawa mo sa akin yan, magpapakamatay ako, Eddie. I swear, I'll do it. Is it possible na totoong biro ko sa kanya? Na meron na nang nauna sa akin? Ano nangyari sa babaeng nauna sa akin? Anong ginawa niya sa babaeng yon? Anong gagawin niya sa akin? Magpakamatay. Sabi niya magpapakamatay daw siya. Magagawa niya kaya talaga yun? Does she want her freedom that much? Bakit hindi nangyayari mga dapat mangyari? Magpapakamatay daw. Hindi ko akalain ganun siya katindi. Kay Margie, ako aggressive. Pushing her to do things she didn't want to do. And making her like them in the end. But I hated it. Ayoko yung sunod-sunuran lang. Matagal ko rin pinaganda ng araw na to. Namang araw na makakasama ko siya rito. Sinong maniniwalang wala akong masamang hangarin sa kanya? Wala. Tsak na wala. I don't understand kung bakit kinukunan mo pa ako. You can see me naman every day. Model ka. Sanay ka naman sa palaging kinukunan. It's true, but not like this. Marisa, Oh, I was wondering kung papayag ka na mag-post para sa akin. I mean, like a real model. sure. Talaga? Yeah, anong gusto mo? In the nude? Eddie, I want to talk to you. Don't you think this has gone far enough? I mean, hindi pa ba malinaw sa'yo hanggang ngayon? This is not getting us anywhere. Bakit hindi mo na lang ako pakawalan at ibalik sa Maynila? I swear, I won't tell anyone about you. May isang linggo ko pa rito. Maraming pwede mangyari sa loob ng isang linggo. Tulad ng ano? Tulad ng matinong pakikipag-usap sa akin. Nakikipag-usap naman ako sa'yo eh. Ikaw nga ito hindi marunong makipagkwentuhan sa akin. Every time I ask you about your life, your family, masyado kang evasive. Tapos ngayon ako pagsisisihin mo? Pipilitan ka lang kasi. Okay, it's true. Napipilitan ako. But up to a certain extent. Look, I'm your prisoner here, and I'm the one who's trying hard to adjust to your weird... to your moods. Hindi ko gusto mapunta rito. I wasn't exactly invited. Marisa, why do you always make it so difficult? It's you who's making it so difficult! Oh, shit! Maluloko na ako! Look, kapag hindi ako magsalita, sasabihin mo nagbumukmuk ako. Kapag sinubukan ko naman makipag-usap sa'yo, I mean really talk to you, sasabihin mo naman napipilitan ako. Ano ba talagang gusto mo? Alam mo naman eh. Hindi mo ako siniseryoso. You're just making fun of me.
I'm not making fun of you. Ikaw nga ito hindi marunong makisama eh. You don't even know how to smile. You want me to be comfortable in this place, but you don't even know how to entertain. Ni hindi ka marunong man lang makipagbiro. You know, jokes. Any jokes. What kind of jokes? Dirty jokes. Well, I know one that's really, really dirty. You want to hear it? Shit, I'm so bored. No, you're not bored. Ayaw mo lang sa akin. You hate me, don't you? I don't hate you, Eddie. It's this place, this house. Nakakainip, wala akong magawa. Eh, ano yung ginagawa mo? Ano? Yung mga drawings. Hindi ba yan rin ang ginagawa mo sa labas? Yan ang trabaho mo, di ba? Huwag mo sabihing nabubore ka sa trabaho mo. You think it's good? What? Yung drawing! What does it mean? Ano, what does it mean? It's a sketch of a dress. A party dress. Uso naman yan ah. Huwag mo sabihin ngayon ka lang nakakita ng ganyan. Ang ibig kong sabihin, kung bakit kailangan itong mga babae magsuot ng ganyang damit. Lalo na dito sa atin. Napaka-impractical. Well, there are times you have to sacrifice practicality for beauty. Beauty? Ganyan bang maganda sa'yo? It's ridiculous. Hindi ko gusto. Bakit mo pinunit? Bakit? Nangihinayang ka? Ayaw mo naman sa sketch ko, di ba? Ang gusto mo lang ang dapat masunod. Ang hirap kasi sa'yo. Binabaliwala mong mga bagay na hindi mo masakyan. Hindi mo sinusubukan maintindihan ang mga bagay na gusto na iba. Kung ano yung gusto mo, yun lang ang nakikita mo. Tapos kinukuha mo, kinokontrol mo, kinikidnap mo. Well, let me tell you something, Marisa. Life has been unfair to people like me. Kaya whenever I get a chance, gumaganti ako. Pero hindi mo ba alam na hindi lahat ng gusto natin ay pwede natin makuha? Bakit hindi mo matanggap yun? And that's just fine for people like you. Class, popular, nire-respeto. Pero sa mga tulad ko walang ganyang swerte. Believe me, Marisa, ibang-ibang sitwasyon. Kaya para sa akin, lahat na pwede kong makuha, kukunin ko. Nanakawin ko kung kinakailangan. Aangkinin ko. Kaya tama ka sa ginawa mo. Ang mga bagay na ayaw ko, sinisira ko. Eddie! Eddie, please! Please, sandali lang, Eddie! Eddie! Kausapin mo naman ako! Eddie, please! Eddie! Oh God, ano itong nagawa ko? What have I done? Tumupad pa kaya siya ngayon sa aming kasunduan? 1 linggo na lang sana. 1 linggo. Ito na yata ang pinakamahabang linggo sa aking buhay. Kanina, sinabi ko na naman sa kanya na wala siyang dapat alalahanin kung wala na ako rito. Hindi ko siya isusumbong. I wonder if he believed me. I wonder if he can still believe me. Gusto niya talagang bilugin ang ulo ko. Sabi niya,
Pagbalik niya sa Maynila, magiging tunay na magkaibigan kami. Pagkakala niya naniniwala ko sa kanya. Hindi pa ako nasisiraan ng bait. He's sick. He needs help. I told him straight. He denies it, of course, but anybody can see how normal he is. Matagal nang wala rito ang mama niya. Hindi niya sinasabi kung patay o buhay. But he keeps her room exactly the way it was. And since he can't have his mother anymore, he looks for her in me. God. Sick. Ngayon gusto naman niya akong i-psychoanalyze. So predictable, so middle class. Gusto raw niya akong tulungan. Kaya ganun na lang ang pagtatanong niya tungkol sa pamilya ko. Tungkol sa mama. Pero ano bang abnormal sa ginagawa kong ito? We all want to hold on to our memories. Iba't ibang estilo lang. But I have to make her stop asking questions. Next time, she could be asking about Margie. Bawat araw na magdaan, pakiramdam ko'y lalong nawawalan ako ng pag-asa makatakas sa impyernong bahay na to. I hate the way I've changed. I accept too much now. Sinusuot ko ang lahat ng mga damit na binibili niya para sa akin. Ginagawa ko yun to show him how bored and desperate I have become. To spite him. Pero walang effects sa kanya. He's getting me to behave exactly as he wants. Hindi raw siya, kundi ako ang tunay na bilanggo. Bilanggo ng aking mga pagnanasa. Hindi lang siya witty and sharp. May pagka-poetic pa. Always trying her best to make me feel even more inadequate. Isang taong hindi niya pag-aaksayahan ng panahon. Maybe she's hoping that I'll just give up and let her go. Ihatid mo na lang ako sa Manila. Hindi mo na ako kailangan iuwi sa bahay. Hindi. Ihatid kita sa bahay mo mismo. Hindi ba delikado yun? Anyway, Manila would do. I've decided. Okay. Dadalhin mo ba mga sketches mo? No. You want them? Sa'yo na lang. Thank you. Eddie, I was thinking, bakit hindi tayo mag-celebrate bukas? Kailangan ba yun? Kasi last day ko rito. Pero first day naman ng isang magandang pagkakaibigan. Diba? Sino-sino gusto mo imbitahin? Eddie naman, I'm serious. We can have a nice lunch, some wine. Gusto mo ako pa magluto eh. Hindi na kailangan yun. Just tell me what you want, and I'll get it in Manila. O sige, kung yun bang gusto mo eh. So, shall we plan out the menu? Sige. But not for lunch. Sa gabi ang gusto ko. Sa gabi ang celebration natin. Last day mo bukas. And the day ends at 12 midnight. Diba? Bukas inaasahan niya makakauwi na siya.
Pakiramdam ko, we're farther apart than ever. Was the whole thing a failure? Pinagtyagaan ko na lang sana si Margie. Isang ordinaryong babaeng marunong makinig sa akin. Marunong umunawa sa aking kalagayan. Pero wala na si Margie. Hindi ko na siya makikita muli. Naglaho siyang parang panaginip. She's free from me at last. She's dead. And dead means gone forever. Oo. Baka nandiyan na ako. Sandali na lang to. Well, Nice. yun lang. Ganda. Bagay na bagay sa'yo. And you, Eddie, are looking very good tonight. Thank you. Thank you. Well, shall we? Come on, Eddie. Let's just do away with formalities. Bakit hindi ka na lang maupo dito sa tabi ko? To us. Will you come and see me in Manila? Yeah. Of course. Promise? Yeah. Bakit hindi ka na lang lumipat dun sa Manila? Ayoko. Bakit ba talaga?
Magulo doon. Pero, pag doon ka na nakatira, at least, mas madalas tayo magkikita. Pwede pa kitang tawagan. Nga. Can I have some more wine, please? Sure. Of course. Eddie, what's wrong? Wala. Wala. But I can see you have a problem. Don't do that. Please. Eddie, I'm your friend, right? Gusto ko makatulong. Please, talk to me. Sabihin mo na sa akin ang problema mo. I miss you, Marisa. Bakit? Magkikita pa naman tayo, di ba? Hindi na kita makakausap. Marami kang kaibigan sa Maynila. At alam kong mawawalan ka na ng panahon para sa akin. Hindi ako ganon, Eddie. Kahit na lumipat pa ako sa Maynila, hindi mo na ako papansinin. Iiwasan mo ako. Pagtataguan mo ako. Ay, pakulong mo pa ako. That's not true, Eddie. I like you. Kiss me. Hindi ganyan.
Eddie, Please. Huwag ka nang umalis. Ayokong mawala ka. I need you. Huwag mo akong iwan. Eddie, bakit? Eddie, please, say something. Akala ko ba gusto mo to? Mag-usap tayo. Huwag na. But why, Eddie? You owe me an explanation. I don't owe you an explanation. I don't owe you anything. Pinaniwala mo ako na iba ka. Iba ka sa kanya. That you were special. Somebody special I could look up to and love. Nagkamali ako. Puta ka rin tulad niya.
Pagbibili mo pati kaluluwa mo para makawala lang dito. Totoo. Gagawin kong lahat para makawala sa putang inong mental hospital na to. Ayoko maging baliw katulad mo. Nasusuka ako sa'yo. You freak! You freak! Lito, maawa ka sa akin. Parang awa mo na. Tama na, Lito. Tama na, parang awa mo na, Lito. Awa ka sa akin. Lito. Ilang linggo na rin ako nagtsatsagang tumira sa bahay na ito. Sa umpisa, akala ko, kakaibang klaseng tao lang siya. Mayaman pero hindi kontento sa kanyang buhay. Nag-iisa rin tulad ko. At tulad ko rin ay naghahanap ng konting kaligayahan. Kaya nagtiis ako. Nagtyaga. Umasang baka sakaling swertihin ako. Sa ganoong paraan ay mahango ako sa kahirapan. Totoo. Maamo siya paminsan-minsan. Pero hanggang doon lang yun. Mas madalas nakakapangilabot ang aming relasyon. Hindi ko siya maintindihan. Alam ko hinahangad niya ang aking pagkababae. Pero sa kabilang dako ay parang diring-diri siya sa akin. Kaya di nagtagal ay na-realize kung kailan may hindi maaring mangyari ang aking inaasahan. Pero huli na ang lahat. Nabingwit na akong parang isda. Nabingwit ng kanyang mga pangako. Hindi na ako bisita, kundi isang preso. Nakakulong na parang aso, pinapakain pag gutom na, nilalaro pag gusto niyang laruin, at kinukulong uli kapag nagsawa na siya. Gusto kong sumigaw, magwala, mailabas ang galit na nararamdaman ko sa aking kaloob-looban. Pero anong magagawa nun? Kaya isinusulat ko na lang. Baka sakaling mabasa to ng Diyos at patawarin niya ako sa aking gagawin. O baka sakaling iganti niya ako. Parusahan ng mga lalaking tulad ni Lito, o Eddie, o anuman ang tunay niyang pangalan, at muling ibalik ang katarungan sa buhay na ito.
Patayin ka! Kung inaakala mong hindi ko magagawa, subukan mo lumapit. I have every right to kill you. So please, pakawalan mo na ako. I promise, everything's gonna be fine. For both of us. Please, Eddie. Please. Dito. Yes. Pakinggan mo ako. Alam ko ng tungkol kay Archie. At naunawaan ko bakit siya nagpapatay. Kaya kung kukulong mo ako ulit, gagawin ko rin. So please, Tito. Pakawalan mo na ako. I'm warning you. Hindi nga pala nagsisinungaling ang mga panaginip. Dreams don't lie. Nagkakatotoo nga pala. Mabuti pa'y habang buhay na lang akong managinip. Habang buhay na lang akong mamamahinga sa piling ng aking magagandang panaginip. Matulog, managinip, mamatay. Pare-parehong lahat yan. Walang kagalaw-galaw. Isang kapayapaan. Iba't ibang mukha ng iisang pangyayari. Mawala, maglaho, habang buhay, habang panahon.